신앙 고백하겠습니다. So let us confess our faith all together. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 우리 동역자들과 인사 나누겠는데요. 그리스도의 향기를 드러냅시다. And let us greet each other. Let us reveal the fragrance of Christ. Let us reveal the fragrance of Christ. 아멘. 자, 여러분, 예수님은 우리의 마음을 지켜봐 주십니다. 얼마나 감사한지 몰라요. So how grateful it is na si Jesus, kinikita niya po ang ating puso. 자, 우리 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 참 수고 많으셨습니다. So lahat po ng ating Love and Church members, I know that you really worked hard throughout this week. 우리 한 주간 동안 참 바쁘게 살아왔죠. Di ba po, sobrang busy po ang ating linggo. 먹고 사는 문제에 씨름했고요. 우리 가정과 가족을 위해 애쓰셨습니다. So nakipagpuno po tayo dahil sa ating pangangailangan sa buhay at nagsikap din po tayo para sa ating 여러분 pamilya. 몸과 마음이 많이 지치셨겠지만도 불구하고 예배의 자리, 하나님께 예배드리기 위해 나온 여러분 축복합니다. At alam ko po na sobrang pagod na po kayo physically and mentally and in your heart, pero I bless you na nandito po kayo. 영육간의 안식과 위로를 얻는 짧지만 소중한 시간 되시기를 축원합니다. Pinapala ko po na ito ay magiging blessed time na makaroon po tayo ng true healing and strength kahit maiksing oras na ito. 근데 여기 왔습니다. 와서 잊지 말아야 될 게 있어요. So nandito po tayo, pero there is one thing that we mustn't forget when we are here. 우리 오늘 예수님은 우리가 얼마나 바쁘게 살아왔는 것보다 더 중요하게 보고 계신 게 있어요. Meron po tinitingnan ni Jesus kaysa busy buhay sa atin. 지금 여러분 마음이 어디를 향해 있냐? Saan ba nakatungo ang iyong puso? 무슨 말이냐? 우리와 인격적으로 교제하기 원하신다고요. Ano bang ibig sabihin nito? God wants to have personal fellowship with us. 너 부족하고 실수 많고 능력 없는 거 알아. 그런데 그거와 상관없이 너의 마음은 지금 나에게 향해 있니? Alam ko mahina ka, wala kang kakayahan, pero yung puso mo nasa akin pa ba still? 그래서 오늘 이 말씀 통해서요. 여러분 예배 어떻게 드린다. 오늘 찬양 잘하고 기도 잘 하셨는데 그거보다 예배자의 우리의 마음이 어디를 향해 있는지를 확인하는 시간 되시기를 축원드립니다. Kaya simulang kanina po hanggang ngayon, in-enjoy po natin yung mga praises and prayer. Pero sa halip na yan, i-enjoy po natin ang salita ng Diyos, the most important thing sa araw ito. 예배자의 마음이 얼마나 중요한지 오늘 본문을 통해서 하나님 말씀하고 계세요. So ito po ang sinasabi ng Diyos kung gaano kahalaga ang puso na meron sa bawat worshipers makita ng ating scripture ngayon. 여러분 본문 그래서 성경 말씀 정말 특별히 짧지만 오늘의 말씀 잘 읽고 이해하고 마음에 담아 두셔야 됩니다. Kaya kahit maiksi lang po ang ating scripture natin ngayon, but we must put in our heart, ilagay natin po sa ating puso ang salita niya. 오늘 본문에 두 사람이 나와요. So may dalawang tao po na lumabas mula sa ating scripture. 마리아와 유다. Si Maria at si Judah. 한 사람은 예수님을 너무너무 자기 자신보다 더 귀하게 여긴 사람. Ang isa ay yung tao na itinuturing na isa si Jesus bilang pinakamahalaga. 다른 사람은 예수님을 따라다니는 제자라고 하지만요. 현실과 계산을 더 앞세운 사람이에요. Pero yung samantala isa naman, siya yung tinatawag na alagad ng Diyos, pero inunad niya ang calculation sa realidad ng buhay. 그러니까 이 짧지만 중요한 말씀으로 묵상하면서 좀 생각해 봐야 됩니다. Kaya kahit maiksin po ang mensahe natin ngayon, we must focus and meditate on it. 어떻게 보면 이 두 사람은요 서로 다른 타인이지만 다른 사람이 아닙니다. Kasi po sila ay ibang klaseng tao, but they are not that different. 오늘도 제 안에 여러분 마음속에 끊임없이 싸우는 두 마음이라고 할 수 있어요. Maaari natin po sabihin na ito yung dalawang mind na meron po sa ating puso, sa akin at sa inyo. 여러분 예수님을 사랑하시죠? Di ba po mahal niyo ang Diyos? 아멘. 네. 그 마음이 있으니까 이 자리까지 나온 거잖아요. At dahil mahal niyo ang Diyos, nandito din po kayo. 온전히 예수님을 사랑하고 주님을 위해 살겠다는 마음이 있어요. Tama po na meron po tayong puso na mahal natin ang Diyos. 그 동시에 부딪히는 현실의 문제에 계산하는 그 마음이 또 있다고요. But at the same time, meron din po tayong ibang puso na kine-calculate natin po yung mga realities, yung mga 우리 안에 nangyayari. 항상 옥합을 깨뜨린 마리아 같은 마음이 있고 또 그걸 왜 깨뜨렸냐? 이걸 가지고 사용하면 얼마나 좋은데 하는 유다의 계산하는 마음이 있습니다. Meron din po tayong puso katulad ni Maria who break yung lalagyan, yung bote ng pabango na ito. At meron din po tayong puso katulad ni Judah who always condemns 그래서 우리 that. 신앙생활은 항상 선택입니다. Kaya ang walk of faith po natin ay palagi nasa decision. 내 의지를 가지고 내 선택하는 그거에 따라가는 겁니다.
Kasi depende sa ating desire, depende sa ating gusto natin, we will always follow the 그래서 Bible. 뭐가 중요하냐? So ano po ba yung mahalaga? 내가 선택하는 그게 진짜 가치 있는 것인가? Dapat iisipin natin, yung pinili ko na choice na ito ba yung pinaka-worth it na 거기에 내 bagay? 인생과 내 미래를 맡길 만한 가치가 있는가? Is it most valuable thing na ibibigay ko yung aking buhay at yung future ko? 근데 예수님은 항상 저희한테 물어보시는 Kaya 거예요. ito po yung palagi tinatanong ni Jesus sa atin. 오늘 너의 마음 가장 귀한 자리에 누가 앉아 계시냐? Sino bang nakaupo sa pinakamahalagang pwesto sa loob ng iyong puso? 이 예수님의 질문에 대답할 마음을 품고 오늘 우리 함께 본문 속으로 들어가겠습니다. Sana magkaroon po tayo ng ganitong puso na sasagutin natin sa tanong ni Jesus tapos makinig po tayo sa ating mensahe. 오늘 우리는 어디로 들어가느냐? So saan ba tayo pupunta ngayon? 예루살렘에서 좀 떨어진 베담이라는 작은 마을에 나사로의 집으로 들어갑니다. Ngayon papasok po tayo sa bahay ni Lazaro sa maliit na village called Bethany. 그래서 우리 생명의 주님을 만난 사람은 새로운 가치관을 갖게 됩니다. That's why those who meet the Lord of Life receive a new value system. 자, 오늘 이야기는 나사로가 살아난 사건 이후의 이야기예요. So ang eksena po natin ngayon ay nangyari pagkatapos muling nabuhay si Lazaro. 네, 요한복음 12장이잖아요. So ito po ay nasa John chapter 12. 12장에 어떤 사건이 일어났다고요? Ano pong nangyari sa John chapter 11? 죽은 나사로가 살아난 사건. Muling nabuhay po si namatay na Lazaro. 그 베들레헴과 예루살렘에 소동이 엄청난 이슈가 된 나사로가 다시 살아난 사건 이후의 이야기입니다. So ito po yung story nangyari pagkatapos muling nabuhay po si Lazaro who were dead at ito yung naging malaking issue doon sa 그리고 Bethlehem. 본문은 6월절 엿새 전으로 시작합니다. At ang verse 1 it starts na 6 na araw bago sumapit ang pista ng 그때 Pasko. 6월절은 언제라고요? 예수님이 십자가 지는 그 날, So- 그 바로 한 주간 전 이야기예요. So kailan po ba yung Passover, the feast of Passover? Ito po yung 1 week before namatay po si Jesus sa cross. 그런데 오늘 이 옥합을 깨뜨린 마리아의 사건은 우연히 일어난 게 아니라고요. Pero yung insidente ni Maria na sinira niya po ang sisidlan ng pabango na ito ay hindi coincidence. 바로 직전에 요한복음 11장에 나사로의 죽은 사건 다시 한번 생각해 보십시오. So tandaan po natin muli ang yung nangyari sa incident of Lazarus sa John chapter 11. 나사로가 죽은 지 3일 날 3일이 지났고 벌써 시체 썩는 냄새가 나는 그때 So yung oras na ikatlong araw na po pagkatapos namatay si Lazaro, tapos nararotin din ang kanyang bangkay. 그 누이 동생 마리아도 울었고 그 마르다도 울었습니다. Siyempre na umiiyak po si Maria and also her sister Martha. 그 나사로와 제일 친했던 예수님도 그 무덤 앞에 와서 울으셨습니다. Pati si Jesus who were close with Lazarus ay umiiyak sa harap ng kanyang tomb. 많은 사람 울고 나서 끝났어요. Pero maraming tao po ay natapos sa 그 umiiyak. 누구도 죽음의 병 번세를 바꿀 수 없었기 Pero 때문에 dahil walang kahit isa doon na maaari baguhin ang fate of this death. 그런데 그 죽음의 무덤 앞에 예수님이 쓰신 것입니다. Pero si Jesus, lumayo po siya doon sa libingan ng kamatayan. 눈물을 흘리고 끝난 것이 아니라 무덤 앞에서 외치셨습니다. Hindi siya pagkatapos ng umiiyak, kundi ito yung sinigaw niya sa harap ng libingan. 나사로야 나오너라. Lazaro, lumabas ka. 그 한마디에 죽었던 나사로가 살아서 걸어서 나오게 됩니다. Dahil sa isang salita ni Jesus, bumangon si Lazaro tapos lumakad po siya sa 무슨 labas. 말입니까? Ano bang ibig sabihin nito? 죽음보다 더 큰 생명의 능력을 가진 예수님을 본 것이에요. Ibig sabihin na witness nila po si Jesus na mas makapangyarihan, may kakayahan pa sa kamatayan. 그리고 베다니 나사로 집에 생명이신 예수님과 함께 식탁 잔치가 벌어진 것입니다. At doon po sa Bethany, sa bahay ni Lazaro, nagkaroon po sila ng hapunan. 죽음에서 건져내신 기적 이후의 식탁이에요. Ito po yung hapunan pagkatapos naranasan nila ng himala ng muling pagkabuhay. 얼마나 페스티벌이겠습니까? So imagine nyo po how festival at i-enjoy nila yung hapunan na ito. 죽었던 나사로가 막 먹고 있어요. 이야기하면서. Kasi nakita nila si Lazarus who were dead is alive at kumakain siya. 생명이 회복된 식탁이었고요. 감사가 넘치는 식탁이었어요. At ito po yung hapunan kung saan nakita natin po ang resurrection of life. 이게 연상이 되십니까? So kaya niyo po ba ito ma-imagine? 생각하셔야 돼요. So we must imagine habang nakikinig po. 그럼 이제 우리는 또 그 식탁 안으로 함께 들어가는 겁니다. Then ngayon sama po tayo sa hapunan na yun.
어땠습니까? 죽었던 나사로가 살아났대. 그 소문이 막 퍼졌겠죠. So ano po kaya nangyari doon sa Bethany na muling nabuhay daw si Lazaro na namatay at may hapunan daw? 그 집에 나사로도 있고 나사로를 살리신 예수님도 계시대. At sa bahay na yan, doon si Lazaro na muling nabuhay, pati si 이 Jesus. 소문이 온 곳에 퍼지니까 관련된 모든 사람들은 다 그 집으로 모였겠죠. Dahil na-spread po yung news na ito sa buong village, kaya lumapit sila sa bahay. 진짜 죽었던 나사로가 살아났다고? Totoo po ba na muling nabuhay si Lazaro na namatay? 나사로를 살리신 예수님이 거기 계시다고? Totoo ba nandoon si Jesus who saved him again? 아, 희망과 기대를 품고 왔었겠죠. Kaya lumapit sila po, pumunta sila sa bahay with this hope and with expectation. 거짓말 아닌가 확인하러 왔겠죠. Siyempre nandito sila to confirm kung nasisinungaling ba sila o hindi. 그러니까 집안이 막 북적북적해요. Kaya napaka-crowded yung bahay. 막 먹을 것이 막 넘치고 마르다는 여전히 그 밥을 준비하고. Siyempre, marami yung pagkain doon at si Martha, hinahanda nila yung mga pagkain. 여러분이 그 자리에 있었으면 어떤 얘기했을까요? So kung kayo po ay nasa scene na yun, ano bang gagawin nyo? 저 같으면 나사로 옆으로 슬슬 갔을 거예요. Sa tingin ko po, kung ako yun noon sa scene na yan, lumapit ako sa tabi ni Lazaro. 그리고 나사로 귀에다 물어봤겠죠. Tapos magbulong ako sa tenga ni Lazaro. 나사로 너 정말 죽은 거 맞아? Tapos tatanungin ko, totoo ba na namatay ka? 혹시 기절했던 거 아니야? Hindi ba nag-fail ka lang saglit? 너 혹시 죽음 이후에 지옥 가봤어? Naranasan mo ba yung impyerno pagkatapos ng kamatayan? 죽음은 어떻게? So how do you feel? Ano yung death? 아 예수님이 어떻게 널 살려냈어? How did Jesus save you again? 많은 궁금증이 많았겠죠. Siyempre, marami po akong pati ako sila, marami silang mga questions. 많은 질문이 오갔을 것입니다. And I believe there are a lot of conversation asking this. 근데 성경에는 나사로의 대답에 대해서 한마디도 나오지 않아요. Pero sa Biblia, wala pong kahit isa nakasulat doon tungkol sa sagot ni Lazaro. 왜? 우리의 시선과 관심이 거기에 있기를 원하지 않기 때문에. Bakit po ba? Dahil hinahayaan nila na manatili ang tingin natin, ang pansin natin doon kay Lazaro. 진짜 중요한 건 그 기적보다 기적을 일으키신 우리 주 예수님께 관심 갖기를 Dahil 원하죠. ang mas mahalaga ay ilagay natin ang ating pansin, ang ating interest kay Jesus, who is the Lord of this life. 죽음을 경험한 그 사람보다 죽음의 권세를 꺾으시고 생명을 주신 주 예수님께 관심 가져라. 그걸 말하고 있어요. Kaya ang sinasabi nila, gusto nila turuan sa atin ay sa halip na magbilagay ka ng pansin sa tao na muling nabuhay, kundi ilagay mo yung pansin mo sa Diyos na si Jesus na Panginoon ng buhay. 어쨌든 그 자리는요 감사, 즐거움, 기쁨, 웃음이 넘치는 자리였겠죠. Kasi ang pwesto na yan, ang lugar na yan ay puno na pagkamangha, ang pasasalamat at tawanan. 그러던 그때 한 사람이 자리에 조용히 일었습니다. And that time, sa gitna ng mga chaos na yan, tumayo po ang isang tao. 누구일까요? Sino po kaya yun? 바로 마리아입니다. It was Maria. 그녀는 말없이 자기 방으로 가서 뭔가를 하나 들고 와요. So, silently, pumasok siya sa kanyang kwarto, tapos dinala niyang isang gamit. 그 향유 옥합. Yan po yung bote ng pabango. 결혼할 때 쓰려고 기름 부으려고 준비했던 자기의 마지막 비상금. Ito po yung last pera na meron sa kanya upang gamitin sa kanyang kasal. 그걸 조용히 들고 가더니 예수님 앞에서 떨어뜨립니다. So, silently, dinala niya po ito sa harap ni Jesus, tapos sinira niya ito. 쨍그랑 날카로운 소리가 들렸겠죠. So, suddenly crash, nasira siya. 그리고 모든 사람도 일순간에 그거 했을 것입니다. 저기 And 조용히 했어요. syempre, lahat ng tao nagkarinig sa crash na yan, lahat sila tumahimik. 그 마리아는 그 깨트린 옥합을 가지고 향유 옥합을 예수님의 발에 묻습니다. Tapos guys, si Maria, gamit ng isang babango na nasira, nilagay niya, binuhos niya po ito sa paa ni 그리고 Jesus. 자기의 긴 머리카락을 이용해서 예수님의 발을 닦습니다. Tapos gamit ng kanyang mahabang buhok, binuhos niya po at nilinisan niya ang paa ni 근데 Jesus. 모든 사람이 갑자기 조용해졌겠죠. Tapos biglang lahat ng mga tao sa loob ng bahay ay tumahimik. 시선이 마리아와 그 마리아를 보고 있는 예수님께 향하고 있습니다. Ang kanilang tingin ay doon kay Maria and also Jesus. 그런데 그 집안은 어떤 향기가 퍼졌을까요? So ano klaseng halimuyak po kaya ay napunos doon sa bahay? 음식 냄새도 다른 것도 다 사라지고 그 비싼 향유 냄새가 확 퍼졌어요. Nawala po yung amoy ng pagkain, yung mga pawis ng iba, kundi yung mabango na yung halimuyak lang ang napuno doon sa 그 kwarto. 장면을 한번 생각해 보십시오. So imagine natin po ang scene na yun. 우리 마리아는 아무 소리 없이 어쩌면 흐느끼면서 머리카락으로 예수님의 발을
닦고 고개를 들지 않습니다. So imagine po natin si Maria, gamit ang kanyang mahabang buhok, binusan niya ang paa ni Jesus. Maybe umiiyak din siya at the moment. 그 마리아를 보는 예수님의 눈을 한번 생각해 At imagine din po natin, ano kaya ang mata ni Jesus no habang tumitingin siya kay 그 Maria. 장면들을 바라보고 있는 사람들. At isipin natin po yung mga crowds na nakatingin, nag-witness sa scene na yun. 여러분 그 자리에 있었다면 어느 자리에서 무엇을 하고 있었겠어요? Kung kayo po ay kasama sa scene na yun, sino po kayo doon? 왜 마리아는 자기의 가장 귀한 향유를 예수님께 아낌없이 드릴 수 있었을까요? So bakit kinaya ni Maria ibigay ang mahalagang pabango na ito kay Jesus? 순간적인 감정에 치우친 충동이고 행동이었을까요? Sa tingin niyo po ba ito ay dahil spontaneously ginawa niya ito following her emotion? 아닙니다. Hindi po. 그녀는 예수님이 누군지를 바로 알았던 거예요. Kundi si Maria, alam niya na malinaw kung sino si Jesus. 그 세상 어떤 것도 할 수 없는 죽음의 한계를 깨뜨리신 예수님이 누군지를 알았다. Kilala niya kung sino si Jesus nakasira, nakawasak sa kapangyarihan ng kamatayan that no one could ever solve. 그 세상 모든 것을 다스리시는 창조주 하나님이 내 앞에 있다는 것을 깨달은 겁니다. At na-realize niya, ang ating Diyos na malilikha sa buong salibutan na ito ay nasa harap ko ngayon. 예수님이 누구십니까? Sino ba si Jesus? 자기가 가장 그 사랑하는 평생 함께할 줄 알았던 나사로가 죽었을 때 그 어떤 것도 나사로의 죽음을 바꿀 수가 Nung 없었어요. namatay po si Lazarus, who were our close friend, walang kahit isa doon na maaari na lutasin ang problema ng kamatayan. 아 세상에는 우리가 할 수 없는 한계가 있구나. And everyone thought na there is limitation in this world that we cannot do. 아무리 돈을 많이 갖고 내가 권세와 인기와 명예가 있어도 그 죽음의 벽을 넘지 못하는 거예요. Kahit meron marami akong pera or kaalaman ng mga dangal sa mundo na ito, wala akong magagawa when it comes to the death. 그런데 이 예수님은 죽음이라는 한계를 넘어서 우리에게 새 생명을 주시는 분이구나. Pero si Jesus na yan, siya yung nagbibigay ng bagong buhay sa atin, overcoming the death. 그 사실을 보고 마리아는 가치관이 무엇이 최고로 가치 있는 것인지 생각이 바뀐 겁니다. Pagkatapos naunawaan ni Maria ang reality na nakita niya, doon nabago ang kanyang perspective in looking at 내 Jesus. 앞에 계신 예수님은 내가 평생 모은 그 돈, 향유, 옥화보다 더 귀한 분이시구나. Si Jesus nasa harap ko ngayon, siya ay mas mahalaga pa sa pabango na kinita ko ng buong buhay. 이 예수님이 나의 가정을 완전히 바꿔주신 분이구나. Si Jesus siya pala yung nagbabago sa aking buong pamilya. 그녀에게는 향유가 아깝지 않았어요. Kaya para kay Maria, hindi po sayang gamitin yung pabango na ito. 그녀 마리아는 향유를 예수님께 드린 게 아니라 자기의 중심을, 인생을 주님께 고백한 것입니다. Dahil si Maria, hindi lang po yung pabango ang binigay niya kay Jesus, kundi ang buong sentro ng kanyang puso ay binigay niya. 집안을 가득 채운 게 향유의 향기잖아요. Di ba po, ito po yung halimuyak ng pabango na puno sa buong 그런데 이 bahay. 마리아의 마음에는 예수님이 그 마음을 가득 채우셨어요. Katulad niyan, sa loob ni puso ni Maria, si Jesus po yung napuno doon. 여러분 우리가 마리아 같은 진정한 가치를 발견했는지 질문하는 시간 되시기 바랍니다. Kaya umasa ko po na ito'y magiging oras na tanungin natin po ang ating sarili kung na-discover ko ang true worth sa buhay katulad ni 마리아 Maria. 같이 행복한 인생 살고 있는지 한번 질문해 봐요. So tanungin niyo po ang inyong sarili if you're living the happiest life katulad ni Maria. 내 인생과 내 모든 걸 바쳐도 아깝지 않을 만큼 최고의 가치를 발견했는지 확인해 봐야 돼요. I-confirm natin po kung na-discover ko ang pinaka-valuable thing sa buhay na hindi sayang kahit anumang ibibigay mo sa Kanya. 안 그러면은 우리는 최고의 가치, 행복 앞에서 또 세상의 계산 속에 빠질 수밖에 없어요. Kung hindi sa harap po ng valuable things na meron po sa ating buhay, palagi po tayo mahuhulog dahil sa mga temptation na yun. 예수님은 지금도 방황하고 이 미련한 머리로 세상에 계산하는 사람보다 진정한 예수님의 가치를 선택하는 그 마음을 찾고 있습니다. Si Jesus, hinahanap niya po ang sentro sa ating puso na maari ibigay ang buong bagay na meron sa atin sa halip ng mga tao na nag-chase ng mga bagay sa mundo na ito. 정말 기적의 현장이고 증인의 현장의 그 식탁 위에 또 다른 마음이 있습니다. Pero dito po sa hapunan kung saan makikita po natin ang himala at yung sentro ng puso, meron po tayong ibang puso. 그 집안에는 향유의 향기가 가득하고 그 누구도 그 엄숙한 그 아름다운 순간에 말 한마디 하는 사람 없습니다. So sa scene na yan,
dahil napuno yung halumuyang ng pabango sa buong bahay, wala kahit ng isang nagsasalita. 어떤 사람은 정말 그 아름다운 광경에 눈물을 흘리면서 예수님을 바라봤겠죠. So of course, there are some people na umiiyak po at umingin sila kay Jesus because they were so touched with the 또 scene. 어떤 사람은 정말 향유옥합을 깨트릴 정도로 가치 있는 분인가? 저분은 누구신가? 의문을 갖겠죠. And there are some people na magkakasila po, they will have this curiosity kung gano'n ka-valuable ba si Jesus na maaari niya ibigay yung buong pabango na yun. 그 장면에 정말 성령이 역사하는 그 장면에 누구도 말 한마디 하지 못하고 그냥 바라만 보고 계셨어요. Pero doon sa eksena kung saan that it was filled with the Holy Spirit, they were all speechless na hindi po sila makasalita. 그런데 그 은혜로운 광경을 깨는 한 목소리가 쩌렁하게 나옵니다. But there was one shouting voice na sira po ang graceful scene na 바로 yun. 가룟 유다. That was Iscariot Judah. 그막 흥분하고 분노에 차서 외칩니다. Si Iscariot Judah sobrang nagalit siya tapos ito yung sinigaw niya. 아니 왜 이 비싼 향유를 깨트리고 낭비하느냐? Sinabi niya, bakit sinayang mo at sinira mo yung pabango na ito na sobrang mahal? 아, 이 향유를 팔면 300데나리온이 있고 그러면은 가난한 사람은 얼마나 많이 구제할 수 있는데 Maaari naman ito umabot na 300 na salaping pilak at halaga nito at mabibigay naman ito sa mga dukha. 그 얘기를 듣자마자 많은 사람들 갑자기 띵하고 제정신으로 돌아옵니다. After hearing this, mga crowd doon sa bahay, na bumalik sila sa reality. 300데나리온? 1년치 품삯인데 So imagine nyo po na 300 na salaping pilak yung halaga niya. Ibig sabihin, ito po yung sweldo para sa buong taon. 쌀 5kg씩 사서 주면 몇 사람을 먹을 수 있는 Kapag bili natin ng 5 kilos of rice, then ilan kaya ang mabibigay natin? 유다의 말을 듣는 순간 사람들은 그 말이 더 합리적으로 들립니다. So pagkatapos narinig nila po ang salita ni Judas, bumalik sila sa reality. 누가 들어도 맞는 말 같은데 Kahit parang yung sinabi ni Judas, it makes sense kahit sino man magsalita nito. 그런데 맞는 말 하면서 진짜 더 위험한 것입니다. So tama naman po ang sinabi niya, pero it leads the other people in a more dangerous way. 유다의 진짜 문제는 돈이나 현실 감각이 없어서 문제가 아닙니다. At dahil ang problema na meron kay Judah ay hindi niya alam yung reality or 그는 wala siyang pera. 자기의 좋은 머리를 이용해서 빨리 계산하고 했는데 자기의 계산보다 더 중요한 예수님이라는 가치가 없는 채 계산한 겁니다. Ang tunay na problema na meron sa kanya ay ginamit niya po ang madalinuan niya to calculate the cost, yung value of this pabango na ito, pero hindi niya nakita ang value ni Jesus. 예수님이 나사로의 기적 이후에 12장의 얘기를 왜 우리에게 남겨놨을까요? So bakit kaya iniwan ni Jesus ang eksena na ito dito sa Biblia tungkol sa kwento ni Lazaro? 이 두 가지 중심은 오늘도 우리 안에 그대로 있습니다. Dahil ang dalawang sentro ng puso ay nasa atin pa rin po hanggang ngayon. 예수님을 가장 귀하게 여기고 내 모든 것이라도 드릴 수 있는 마리아의 마음. Ang unang-una, ang puso ni Maria na itinuturing na si Jesus ang pinakamahalaga sa kanya at maaari niya ibigay ang buong para sa kanya. 동시에 조금 더 현실적으로 생각하자. 손해 보지 말고 계산해봐. At the same time, meron po tayong puso ni Judah na huwag tayong malugi sa mga bagay na ito. Let's calculate the reality. 이런 우리에게 속삭이는 유다의 마음이 또 있잖아요. And syempre, nasa atin din po ang puso katulad ni Judah who whispers to us. 우리가 그래서 유다를 쉽게 정죄할 수 없는 게 유다의 그 마음이 우리 마음속에서도 자주 들리기 때문에 Kaya ang dahilan na hindi natin po madali na mahatulan si Judah because we also have the same mind like Judah. 그래서 그 마음을 아는 예수님이 우리에게 지금 질문하는 겁니다. Kaya si Jesus na nakakaalam sa puso natin na ganito, ito yung tinanong niya sa atin. 지금 너의 중심에 귀한 자리에 누가 앉아 있습니까? Sino ba ang nakaupo sa pinakamahalang pwesto sa iyong puso, sa 예수님이 sentro ng iyong puso? 먼저냐, 현실의 계산이 먼저냐? Nauna ba si Jesus or nauna ba yung mga reality mo sa 근데 ngayon? 예수님이 말씀하십니다. And that time, ito po ang sinabi ni Jesus. 그녀 마리아를 가만히 두어라. Sabi niya sa mga crowd, pabayaan ninyo siya. 나의 장례식 일주일 뒤에 십자가 지는 그 장례식 때를 위해서 그것을 간직하게 해라. Pabayaan ninyo siya dahil siya yung ilaan niya. Ito para sa araw ng aking ilibing. 다른 성경에 뭐라고 했냐? 세상 내 복음이 들어간 곳에 마리아의 이 헌신도 다 전파될 것이다. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung sa bawat lugar kung saan ihahayag ko ang aking gospel, doon sasama din ang puso sa ang devotion ni Maria 그 doon. 향유 옥합의 가치는 예수님이 우리를 위해 죽으신 십자가를 기념하는 겁니다. Ang